Edukasyon sa pagpapakatao, unang markahan, Module 2, Mga kakayahan at kilos. Napakaraming pagbabago sa iyong sarili sa yugtong ito ng iyong buhay, sa iyong pangangatawan, sa iyong damdamin, at sa iyong pakikitungo sa kapwa. Kinakailangan mong harapin ang napakaraming pagbabagong ito. Mahalagang malagpasan mo ang anumang hamon na ibinibigay ng mga pagbabagong ito. Sabi nga nila, naku, dapat mature ka na. Ang daming inaasahan sa iyo. Sa iyong pakiramdam, lahat ay naghihintay sa mga bagay na iyong gagawin, sa mga salitang iyong sasabihin at sa mga pagpapasyang isasagawa. Kailangan ang mga inaasahang kakayahan at kilos upang malinang ang mga talento at kakayahan at matamo ang kaayusan sa pamayanan. Kaya nga mas nararapat na handa ka, maging mas maingat ka at maging mas malawak sa iyong pag-iisip sa maraming bagay sa iyong paligid. Sabi nga nila, ganyan talaga ang buhay. Sa module na ito, inaasahang maipamamalas mo ang sumusunod na kaalaman, kakayahan at pag-unawa. Naipaliliwanag na ang paglinang ng mga angkop na inaasahang kakayahan at kilos o developmental tasks sa panahon ng pagdadalaga, pagbibinata ay nakakatulong sa pagkakaroon ng tiwala sa sarili at paghahanda sa 5 inaasahang kakayahan at kilos na nasa mataas na antas o phase ng pagdadalaga o pagbibinata o middle-late adolescence, paghahanda sa paghahanap buhay, paghahanda sa pag-aasawa, pagpapamilya at pagkakaroon ng mga pagpapahalagang gabay sa mabuting asal at pagiging mapanagutang tao. Mahalagang maunawaan mo na ang bawat tao ay may mga inaasahang kakayahan at kilos o developmental tasks sa bawat yugto ng buhay na dapat tugunan o gampanan. Kailangan ang mga ito upang malinang ang kanyang mga talento at kakayahan at matamo ang kaayusan sa pamayanan. Mahalagang kilalanin ang mga inaasahang kakayahan at kilos na ito lalo na sa yugto ng maagang pagdadalaga o pagbibinata. May 3 mahalagang layunin ang inaasahang kakayahan at kilos o developmental tasks sa bawat yugto ng pagtanda ng tao. Una, ang gabay. Nagsisilbing gabay ang mga ito kung ano ang inaasahan ng lipunan sa bawat yugto ng buhay. Mahalagang isagawa ito sa ilalim ng patnubay ng magulang at mga guro. Pangalawa, motibasyon. Nagsisilbing pagganyak ang mga ito sa binatilyo o dalagita upang gawin niya ang mga inaasahan sa kanya ng lipunan. Pangatlo, kakayahang iakma ang sarili. Malilinang ang kakayahang iakma ang kanyang sarili sa mga bagong sitwasyon, kaya't maiiwasan ang stress o nakahihiyang reaksyon dahil makapaghahanda siyang harapin ang mga ito. Sa panahon ng pagdadalaga o pagbibinata, may 8 inaasahang kakayahan at kilos na dapat malinang ayon kay Hobby-Gurst, Herlach, 1982, page 11. Ang pagtatamo ng bago at ganap na pakikipag-ugnayan, more mature relations sa mga kasing edad. Ang isang bata ay madalas na mas nakikipag-ugnayan sa kapwa batang katulad niya, ang kasarian, bago dumating ang yugto ng pagdadalaga o pagbibinata. Halimbawa, kung babae ka, mas gusto mong kalaro ang kapwa mo babae. Para sa isang bata, mahalaga ang pagkakaroon ng kalaro dahil ito ang magtuturo sa kanya ng pakikipag-ugnayan.
nagiging mas malalim ang kanyang pagtingin sa pakikipag-ugnayan. Naghahanap na siya ng mga taong makakasama niya ng mas madalas sa araw-araw, makakasundo sa maraming bagay at ibang gawain. Ang tawag niya rito ay mga kaibigan. Sila ang mga taong tumutulong sa kanya upang matanggap at mapabilang siya sa isang pangkat na labas sa kanyang pamilya. Ngunit mahalaga ang maunawaan niya na may tungkulin siya sa paghubog ng isang maayos at ganap na pakikipag-ugnayan. Sa puntong ito, makatutulong sa iyo ang sumusunod na hakbang. Alamin mo kung ano talaga ang iyong nais. Kailangang malinaw sa iyo kung ano ang iyong nais sa isang pakikipag-ugnayan. Halimbawa, gusto mong magkaroon ng isang kaibigan na maaari mong ituring na parang sarili mong kapatid dahil ikaw ay nag-iisang anak. Ipakita ang tunay na ikaw. Mula sa iyong pagkabata, natuto ka nang gumanap sa iba't ibang gampanin sa iba't ibang sitwasyon. Sa unang yugto ng iyong pagdadalaga o pagbibinata, ginagawa mo ang lahat upang matanggap ka ng ibang tao na iyong kasing edad. Handa kang makiayon sa kanila upang mapabilang lalo na sa isang barkada, ngunit maaaring makalimutan mo na ang totoong ikaw. Huwag kang mahiyang ipakita sa kanila ang tunay mong pagkatao at matuto kang ipahayag ang iyong pagtutol sa mga bagay na labag sa kabutihan. Panatilihing bukas ang komunikasyon. Ang pagbabahagi ng iyong nararamdaman, ninanais, mga plano, mga takot, kasiyahan at iba pa ay mahalaga tungkol sa iyong ganap na pakikipag-ugnayan at mas makabuluhan ang pakikipag-ugnayan kung walang anumang itinatago sa bawat isa. Tanggapin ang kapwa at kanyang tunay na pagkatao. Ang pakikipag-ugnayan ay walang kondisyon. Mahalagang tanggapin ang isang tao bilang tunay na siya at hindi makatutulong kung ganap mong babaguhin ang tao ayon sa iyong nais. Halimbawa, hindi mo maaaring pilitin ang iyong kaibigan na maging katulad ng iyong pag-iisip, kilos at paniniwala sa lahat ng pagkakataon. Panatilihin ang tiwala sa isa't isa. Kung walang tiwala sa isa't isa, mahina ang pundasyon ng ugnayan at kung mananatili ang pagtitiwala sa isa't isa, kayang lagpasan ang anumang mga pagsubok sa pakikipag-ugnayan. Kaya lang, iwasang maging masyadong pamilyar sa isa't isa. Ibig sabihin, hindi lahat ng sensitibong bagay sa iyo tulad ng isang karanasang may negatibong epekto sa iyo ay dapat mong ibahagi. Baka gamitin ang impormasyon na ito sa ikapapahamak mo balang araw. Maglaro at maglibang. Walang pinakamasarap kundi ang maging bata, childlike. Kung minsan sa labis na pagiging seryoso natin sa buhay, nakalilimutan na natin ang halaga ng paminsan-minsang paglalaro at paglilibang na kasama ang mga kaibigan. Sa parang ito, nakalilimutan natin ang maraming pag-aalala, takot, pagdududa at insecurity o insecurities. Mahalin mo ang iyong sarili. Kung hindi mo matutuhang mahalin ang iyong sarili, hindi mo matututuhan ang magpahalaga sa ibang tao. Mahihirapan ka na tanggapin ang kahinaan ng ibang tao kung hindi mo kayang tanggapin ang sarili mong mga kahinaan.
Kung hindi ka masaya sa maraming bagay tungkol sa iyong sarili, walang anumang gagawin ang ibang tao na makakapagpasaya sa iyo. Kung kaya, mahalagang simulan mo ito sa tunay na pagtanggap sa kung ano ang tunay mong pagkatao at sa pagpapasalamat sa lahat ng biyaya ng Diyos sa iyo. Pagtanggap ng papel sa lipunan na angkop sa babae o lalaki. Ang mga nagdadalaga o nagbibinata ay bumubuo ng kanilang sariling kahulugan ng pagiging lalaki o babae. Ngunit, hindi pa rin naiaalis na ibatay ito sa nakagisnang kultura. Halimbawa, ang lalaki ay malakas, matapang, at ang babae naman ay mahina, palaasa. Ngunit, hindi nararapat na lagyan ng hangganan ang kakayahan ng bawat isa batay lamang sa kanyang katangiang biolohikal. Sa tulong at paggabay ng mga nakatatanda, kailangang mabigyan ng pagkakataon ang bawat isa na hubugin ang kanilang mga papel sa lipunan bilang lalaki at babae. Pagtanggap sa mga pagbabago sa katawan at paglalapat ng tamang pamamahala sa mga ito. Sa yugto ng pagdadalaga o pagbibinata, mabilis ang mga pisikal na pagbabago sa katawan kung ihahalin tulad sa ibang yugto ng buhay, maliban sa unang 2 taon ng isang bata. Sa isang binatilyo o dalagita, ang pagkakaiba niya sa iba sa bilis ng paglaki ay maaaring maging dahilan ng insecurity. Maaaring magkaroon ng epekto ang mga pisikal na pagbabago sa katawan, sa emosyon at pakikitungo sa kapwa. Mahalagang sumangguni sa mga may sapat na gulang o adult, magulang o taong pinagkakatiwalaan. Pagtamo at pagtanggap ng mapanagutang asal sa pakikipagkapwa o desiring and achieving socially responsible behavior. Habang lumilipas ang panahon at ikaw ay nagkakaisip, nakikita mo ang unti-unting paglawak ng mundong iyong ginagalawan. Mula sa iyong tahanan, lumalawak ito habang nadaragdagan ng iyong edad. Ang pagiging mapanagutan sa pakikipagkapwa ay lagpas na sa simpleng paggalang sa kapwa. Ito ay pag-unawa at pagbibigay halaga sa katotohanang hindi nabubuhay ang tao para lamang sa kanyang sarili. Kailangan natin ang ibang tao upang tunay na makita ang ganda at halaga ng buhay. Para sa isang nagdadalaga o nagbibinata, mahalaga ito upang tunay na makilala ang kanyang pagkatao, upang matukoy kung saan siya nababagay sa lipunan at upang mabuo ang kanyang tiwala na makibahagi sa anumang gawain o trabaho. Pagkakaroon ng kakayahang makagawa ng maingat na pagpapasya. Ang isang bata ay labis na palaasa sa kanyang mga magulang. Sa yugto ng pagdadalaga o pagbibinata, kinakailangang matutong linangin ang kakayahan sa maingat na pagpapasya. Mahalagang sumangguni sa mga nakatatanda o otoridad na higit na may alam sa mabuting pamumuhay tulad ng magulang o kapatid sa mga pasyang gagawin. Ngunit, sanayin na ang sarili na piliin ang patungo sa kabutihan, yaong makabubuti sa sarili, sa kapwa, pamayanan at sa bansa. Paghahanda para sa paghahanap buhay. Sa ating lipunan, iminumulat ang mata ng mga nagdadalaga o nagbibinata na matutuhan ang mga kakayahan na kailangan upang makakuha ng magandang hanap buhay sa hinaharap. Makatutulong sa iyo ang mga sumusunod. Kilalanin ang iyong mga talento, hilig, kalakasan at kahinaan.
makipagkaibigan at lumahok sa iba't ibang gawain sa paaralan o extracurricular activities. Magkaroon ng plano sa kursong akademiko o technical, vocational na ibig kunin sa hinaharap. Sumangguni sa mga matagumpay na kakilala na may hanap buhay o negosyo upang magtanong tungkol sa mga ginagawa nila sa nasabing hanap buhay o negosyo. Hubugin ang tiwala sa sarili at ang kakayahan sa pagpapasya. Hingin ang payo ng mga magulang sa pagpili ng angkop na kurso para sa iyo. Paghahanda para sa pag-aasawa at pagpapamilya. Kasama sa mga kakayahan at dapat gawin na lilinangin sa isang nagdadalaga o nagbibinata ay ang mapaghandaan ang pag-aasawa at pagpapamilya. Ngunit, mahalagang maunawaan na ganap lamang na matatamo ang kakayahang ito sa huling yugto ng pagdadalaga o pagbibinata at sa maagang yugto ng pagtanda o adulthood. Sa kasalukuyang yugto ng iyong buhay, ituon mo muna ang iyong pansin sa pag-aaral upang makamit ang iyong mga pangarap at mithiin. Pagkakaroon ng mga pagpapahalaga o values na gabay sa mabuting asal. Sa yugto ng pagdadalaga o pagbibinata, kailangang mahubog ang iyong mga pagpapahalaga. Kailangang maging maingat at di padalos-dalos sa mga gagawing pagpapasya at kailangang maging bukas sa pagtanggap ng tulong o payo mula sa mga taong nagmamalasakit at nagpapamalas ng mabuting pamumuhay. Kritikal ang panahon ng pagdadalaga o pagbibinata. Ito ay maaaring bumuo o sumira ng iyong kinabukasan. Ang pinakamahalaga, kailangang buong-buo ang iyong tiwala sa iyong sarili at sa iyong mga kakayahan. Mahalaga ito upang mapagtagumpayan mo ang anumang hamon na iyong kakaharapin. Mahirap ang pinagdaraanan mo, ngunit tandaan na hindi ka nag-iisa. Lahat ng nagdadalaga o nagbibinata ay may katulad na pinagdaraanan. Maiiba lamang ito ayon sa kung paano mo isinabuhay ang mga kakayahan at kilos na kinakailangan para mas mapaunlad mo ang iyong sarili at ang iyong pagkatao.